Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back ulit sa channel natin. For today's video, sasagutin ulit natin yung isang katanungan ng ng subscriber natin, no? Si Sir Louie Toy, may tanong siya ulit. So ang tanong ni Sir Louie Toy, kailan daw ba pwedeng malaman, no, yung gender ng mga alaga nating African lovebirds? Ilang buwan daw ba bago malaman yung gender nila? Tapos ang question niya ba, normal lang ba na mangitlog agad yung mga breeder natin, no, after iwalay ng mga inakay nila? Dahil daw napapansin niya doon sa breeder niya, kapag winalay niya ng inakay, nangingitlog agad. So sasagutin natin yung question ni Sir Louie Toy, no. So kung di pa kayo naka-follow at subscribe dito sa Facebook page at YouTube channel namin, mag-subscribe at mag-follow na kayo para makasali kayo sa mga ibon na pinamimigay natin, no. So yun, tara, punta tayo sa question ni Sir Louie Toy. So punta muna tayo dun sa unang question ni Sir Louie Toy, no. Ilang months nga ba bago malaman ang gender ng mga African lovebirds, no, ng mga painakay natin na African lovebirds? So yun, para sa akin, no, based on experience lang po, pwede natin malaman agad yung gender ng mga alaga nating African lovebirds kapag pina-DNA natin sila. Yun, kapag pina-DNA natin sila, syempre, automatic malalaman kaagad natin yung gender ng mga alaga nating ibon, no. So, for example, kakawalay lang ng alaga mong African lovebirds, nung painakay mo, palakasin mo lang sila ng konti para naman hindi sila may stress. Kasi kapag yun, kakawalay mo lang tapos bigla mo pina-DNA, no, baka may stress yung ibon. Syempre, pwede rin na palakasin mo muna yung ibon mo tapos tsaka mo pa DNA. Malalaman mo kaagad yung gender. Syempre 100% kapag pina-DNA yung mga alaga nating African lovebirds. Kung di mo naman ipapa-DNA yung mga painakay mo, no, kailan, anong buwan nga ba, no? Ilang months nga ba bago natin malaman yung gender nila? So para sa akin, kapag nag-matured na yung mga alaga nating African lovebirds, doon natin malalaman yung gender nila. For example, sa kak, malalaman natin yung gender niyan kapag nag 6 months na yan. Pag nag 6 months na kasi yung kak na African lovebirds, lumalabas na yung niya, behavior niya, no, na pagkakak na yan, no. Lumalabas na yung niya, yung kumbaga, gusto niya ng mamares, ganun, no. Yung behavior ng pagiging kak, yun. Yung behavior ng pagiging kak, lumalabas na sa kanya. So, dun mo palang malalaman na kak yung isang African lovebirds. Tapos sa hen naman, malalaman mo yan kapag nag-mature din. Nagmamature ang hen, nasa 8 months patas, no. 8 months to 10, ganyan, 12 months. Mapapansin mo, matapang na siya, nagne-nesting na, no. Ganun yung mga yung mga behavior ng hen na African lovebirds. Dumidipa na, no. Kapag dumidipa na, ibig sabihin dumidipa ng matagal, yun, ready na siya mag-breed. Yun, sure hen na yun. So doon natin malalaman yung mga gender ng mga mga alaga nating African lovebirds, no. Kapag hindi natin sila pina-DNA, pag nag-matured na sila, doon pa lang natin malalaman. Kasi kapag bata pa yan, for example, 3 months, no, 3 months to 5 months, hindi mo pa talaga malalaman yung gender niyan. Kasi bata pa. So wala pa yan, pa lang yan, lipad-lipad lang yan sa for example, ito, yan, lipad-lipad lang sila sa sa flight cage mo, no. Hindi mo pa talaga malalaman yung gender nila. Wala pa sa kanila yung behavior ng pagiging isang kak at saka pagiging isang hen. So hindi pa talaga malalaman. Kapag nag-matured na, dun mo palang malalaman yung gender ng alaga mong African lovebirds. Pero kapag di mo sila pina-DNA, hindi yun 100%, no. Kahit makita mo yung behavior nila, hindi 100% hanggat hindi mo nabibreed yung alaga mong ibon. Masasabi mo pa lang naman 100% yan kapag yung gender yan kapag nabreed mo na yung alaga mong ibon. So yun, no, sana nasagot natin ng maayos yung first question ni Sir Louie Toy, no. Kung kailan nga ba malalaman ang gender ng mga painakay natin na African lovebirds. Punta naman tayo dun sa second question ni Sir Louie Toy, no.
Kung normal lang ba na nangingitlog agad yung mga breeder natin after iwalay yung inakay nila. So para sa akin, sa experience ko, normal lang yun, no? Kapag talagang hinayaan mo yung lovebirds mo dyan sa breeding mo, sa breeding cage mo, magbe-breed lang yan na magbe-breed, no? Tuloy-tuloy lang yan na magbe-breed. Di yan titigil magbe-breed. Hanggat kapag lumaki na yung mga inakay nila, pag minsan nga malit pa yung inakay, nangingitlog na agad, di pa pwedeng iwalay, may itlog na agad yung mga breeder natin. So kapag hinayaan natin yan sa sa breeding cage natin, magbe-breed lang yan talaga na magbe-breed, no? Kaya ang ginagawa ko sa akin, kapag winawalay ko yung inakay tapos kailangan ko silang ipagpahinga, pinagpapahinga ko sila. Minsan tinatakpan ko yung nest box nila, or kapag naman nilalagay ko sila sa flight cage, ganyan. Ganon yung ginagawa ko para makapagpahinga naman yung mga alaga natin African lovebirds. Kasi kapag hinayaan natin sila na mag-breed ng mag-breed, syempre baka malaspag yung mga natin, no? Yung mga alaga nating African lovebirds. Pangit naman yun. Anong tawag dito? Syempre hindi na sila magiging healthy nun kapag breed sila ng breed. May possibility na bumilis yung lifespan ng natin, mga alaga nating African lovebirds. Kaya dapat kailangan din ipagpahinga, no, yung mga breeder natin sa pag-breed. Dapat after ng siguro 2-3 clutch, pinagpapahinga na sila sa pag-breed, tapos kino-condition ulit para gumanda yung katawan. Yun, tapos tsaka mo ulit i-breed yung mga alaga mong African lovebirds. Sa akin kasi ganun yung ginagawa ko, no. Pinagpapahinga ko yung mga alaga kong African lovebirds sa pag-breed. Tapos kapag pinapalitan ko sila ng kapares, yun, nakapagpahinga na rin sila. Pag for example dito, no, yun yung sa likod natin, yung Lutino Opa project natin, no, dapat paghihiwalay natin sila, kaya lang biglang nangitlog, hindi na nga natin napaghiwalay. Kaya tawag dito, next clutch niyan, kapag lumaki na yung mga inakay nila, yun, paghihiwalayin muna natin sila, dahil ipapares nga natin yung yung green Opa split ino, split par blue na yun. Baka ipares ko siya dun sa baba, no, dun sa par blue Opa possible split ino na galing kay Sel Melchor at Vincula. So yun, paghihiwalayin ko sila, pagpapahingin ko na rin para makapagpahinga sila sa breeding, kasi pang ilang clutch na nila yan, pangalawang clutch na, no, simula nung pinagpahinga ko sila, pangalawang clutch pa lang nila yan. So yun, ganun ako magpahinga ng mga ibon para hindi sila nalalaspag at nakakabawi yung katawan nila sa sa breeding, no. So ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Etong green Opa natin, split ino, sure split par blue to, no. Nakuha natin to kay Sir Mac Mokum, no. Sa kanya natin nabili tong ibon na to. Sure split par blue daw yan, so Opaline. Ipapares natin siya dito sa bigay ni Sir Melchor at Vincula na par blue Opaline, possible split ino, para makapagpalabas naman tayo ng Crimino. Kasi itong isang green Opa natin na split siya sa blue, pero hindi ko alam kung split siya sa par blue, pero naglabas na siya ng blue series. So hindi ko sure kung maglalabas sila ng par blue. Kaya pagkatapos ng clutch nitong sa taas, nitong natin dito, Lutino Opaline project natin, pagpapalitin ko sila ng kapares, no. Kasi itong isang natin na to, green Opa split ino natin na to, ipapares natin dito sa green new wing naman, yung nandito sa loob ng nest box, no, yung hen. Sa green new wing Opaline natin split ino. So yun, pagpapalitin ko sila ng kapares. Nung wala pa yung wala pa yung tawag na to, nung par blue na to, no, hindi pa nabibigay ito, dapat ang ipapares natin sa kanya yung dito natin sa sa Lutino natin dito, yung Lutino hen natin dito. Kaya lang yun, dumating naman yung par blue, binigyan tayo, kaya yun, mas magandang yun na lang ipares ko, sure pa, no. Okay naman yung magpares na to, kaya lang mas maganda sana kung Opaline yung isa rin, no. So yun mga kaibon, mga kalapatids, no. Maraming salamat pala kay Sir Louie Toy na nagtanong sa natin, sa channel natin.
At nagkaroon tayo ng topic para ngayong araw na to. Hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to, mga kaibon, mga kalapatids. Sana nasagot natin na maayos yung question ni Sir Louie Toy. Maraming salamat, Sir Louie Toy. At nagkaroon tayo ng topic. Yun. Sa mga hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa aming Facebook page at YouTube channel, no, mag-follow at mag-subscribe na kayo para makasali kayo sa mga free birds na pinamimigay natin. So yun, hanggang dito na lang mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.